nagkakatipon-tipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, patuloy ang ating paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagsilang ng Panginoon. Ngunit batid natin na ang Panginoon ay kapiling na rin natin sa Eucharistia ang ating pinagdiriwang. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa ng pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyog po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindak na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang
poon at makatarungan. Sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siya yaong gabay at magtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan sa Judea ang mga bagay ni ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. At muli nais kong batiin ang mga sumusubaybay sa atin, saan man kayong panig ng mundo naroroon.
Isang araw na lang. Ngayon po ang ika-8 araw. Sino ang nakabubuo pa hanggang ngayon? 8 araw. Taas ang kamay. Palakpakan natin ang mga nakabubuo. Isang araw na lang at mabubuo niya na ninyo ang 9 na simbang gabi. Mga minamahal kong kapatid, isang bata, mga edad alas 10 o 11, ang pumasok sa simbahan. Pumunta sa altar, lumuhod sa harap ng crucifix. At ang bata ay nagdasal. Sabi ng bata, Papa Jesus, malapit na po ang Pasko. Wala po akong pera. Gusto kong regaluhan ang aking nanay at tatay. Papa Jesus, bigyan mo po ako ng 1,000. Specific 1,000. So habang nagdadasal yung bata, hindi niya namalayan na sa likod niya ay merong isang pulis na galing sa duty at bago umuwi ay dumaan ng simbahan. At narinig ng pulis yung dasal ng bata. Nagdadasal ng 1,000. Naisip ng pulis, meron pa naman akong 500 dito So, ibibigay ko na lang to sa bata. So lumapit yung pulis sa bata at ibinigay sa kanya yung 500 pesos. Kinuha ng bata yung pera, tumingin muli sa crucifix at ang sabi, Papa Jesus, salamat po at binigay mo sa akin ang aking hiling. Pero sana po next time, wag mo nang ipadaan sa pulis. Good morning sa mga pulis. No? Mga minamahal kong kapatid, ang ibanghelyo natin ay may 3 nais na ituro sa atin. Ang una ito, nakikinig ang Diyos sa ating dasal. Pinakikinggan niya ang ating mga tahimik na panalangin. Maaaring hindi agad-agad sumasagot ang Diyos. Pero isang bagay ang natitiyak natin, nakikinig ang Diyos sa ating dasal. Sa Ebanghelyo narinig natin, dumating ang araw ng panganganak ni Elizabeth. Si Elizabeth, nabaog, na ang asawa ay si Zacarias na matanda na. Sa mata ng tao, wala na silang pag-asang magkaanak. Pero hindi sila sumuko sa pagdarasal. Hindi sila huminto sa pananalangin. Sa bandang huli, ang kanilang hiling ay binigay ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, huwag kayong susuko sa pagdarasal. Huwag kayong hihinto sa pananalangin. Ipakita ninyo sa Diyos, Lord, Papa Jesus, wala akong ibang inaasahan kundi ikaw. Papa Jesus, wala akong pwedeng lapitan kundi ikaw. God always listens to our prayers. Ang pangalawang itinuturo sa atin ay ito, madalas ang Diyos ay tinutugon ang ating panalangin sa pamamagitan ng ibang tao. Katulad ng pulis. Isipin nyo, ilan sa mga panalangin ninyong ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kapwa. Kaya, dapat maging pulis din tayo sa iba. Na kahit na tayo ay kapos din,
Huwag nating sabihin walang-wala ako. Hayaan natin gamitin tayo ng Diyos para maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Many times, the Lord will answer our prayers through others. Maging daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Nito po mga nakakaraang araw, parang ang daming sunog. Meron pong sunog sa Malabon, although malayo naman sa amin, awa ng Diyos. Merong sunog sa Navotas, merong sunog sa Quezon City. Anong pwede nating gawin sa kanila? Anong pwede nating itulong? Baka sa inyong mga kasama sa opisina o kasama sa trabaho, baka sa inyong mga kapitbahayan o sa barangay ay merong mga taong nangangailangan. Christmas is giving. Hayaan ninyong gamitin kayo ng Diyos para maging instrumento ng kanyang pagmamahal. Sapagkat madalas, sinasagot ng Diyos ang ating panalangin sa pamamagitan ng ibang tao. At pangatlo, ang daming tanong ng mga kababayan ni Zacarias at Elizabeth. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Zacarias and Elizabeth were blessed with a baby. They were blessed. And the question is, what will happen to this blessing? Why was this blessing given to this couple? May misyon si Juan Bautista. Ibinigay siya ng Diyos sa kanyang mga magulang, kay Elizabeth at kay Zacarias, sapagkat may ipagagawa ang Diyos sa sanggol na ito kapag ito'y lumaki. Ihahanda niya ang daan ng Mesiyas. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, yan ang kuminsan nakakalimutan nating itanong sa Diyos o itanong sa ating mga sarili. Bakit ako binigyan ng ganitong pagpapala? Bakit pinagaling niya ako sa karamdaman? Bakit pinagaling sa karamdaman ang mahal ko sa buhay? Bakit humaba pa ang buhay ko? Yung mga ganong tanong, naitatanong ba natin yon? Bakit tayo pinagpala? Anong misyon mo? Bakit ibinigay ng Diyos yan sa iyo? Kasi kapag ang Diyos ay nagbigay, kapag ang Diyos ay nagpala, may dahilan yan. Hindi kanya ginawang malusog nang walang dahilan. Hindi kanya ginawang mayaman nang walang dahilan. Hindi kanya ginawang matalino nang walang dahilan. May misyon ang blessing. Kaya ang tanong ay, bakit ito ibinigay sa akin? Umabot kayo ng walong madaling araw. Bakit? Bakit nagising tayo kaninang umaga? Kasi may dahilan. Siguro, kaya ka pinagaling ng Diyos sa isang malubhang karamdaman, ay meron ka pang dapat na gawin sa mundo. Baka ito ay gusto niyang isang maging aktibo ka sa simbahan. Kaya kuminsan nakakatakot pong humingi eh. Kasi kapag tayo pinagbigyan, may dahilan ang Diyos. So mga minamahal kong kapatid, sa ikawalong umaga ng ating paghahanda,
Tatlo ang ating pwedeng pagnilayan. Una, laging dinidinig ng Diyos ang ating dasal. Maaaring magtagal, pero tutugunin niya ang ating panalangin sa tamang panahon, sa tamang paraan. Ikalawa, hayaan natin ang ating mga sariling gamitin ng Diyos para maging tulay ng kanyang kabutihan. At pangatlo, itanong natin sa ating sarili, bakit ako pinagpapala ng Diyos? Ano ang aking misyon? Amen. Magsitayo po ang lahat. Tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak, nang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matiyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating dasal. Panginoong Diyos, naway mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo gaya ng turo ni Jesus.
Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakaraming kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat at sama-sama nating dasalin ang Oratio Imperata. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming mga gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasikaman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Paalala lamang po do sa mga nagkukomunyon gamit ang kamay. Kuminsan po, yung ostya ay kusang nahahati. Marupok, tulad ng iba sa inyo, marupok. No? So, ingat lang po, baka ho meron kayong hindi maisubo dahil nahati yung ostya. So, please be careful when you receive communion by the hand. At ang mga schedule po natin sa mga darating na araw ay makikita sa TV monitor. Ang calendar po ay available na rin sa souvenir shop. Meron pong exhibit sa gilid ng lumang simbahan ng Santo Domingo. At sa misang ito ay nais kong pasalamatan kayo sa mga suporta at pagdalo ninyo sa mga pagdiriwang ng Manila Cathedral. So, palakpakan natin ang bawat isa. Salamat din po sa mga nag-serve sa ating misa, ang ating altar servers, greeters and collectors, commentator and lector, lay ministers of the Holy Eucharist, ang choir, sa kanilang maayos na pag-awit. Sa lahat ng naglingkod sa umagang ito, maraming salamat po. Ang TV Maria din, thank you very much. At yung mga taong nasa likod ng ating altar. So palakpakan natin ang ating mga servants. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama,
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.